Kamusta? Samahan niyo ko sa isang paglalakbay pabalik sa nakaraan kasi bubuksan natin ngayon ang mga pahina ng aklat na Prophets and Kings para alamin ang ilan sa mga pinaka-epic na kwento na nailahad kailanman. Alam nyo, ang sabi dito sa aklat, ang kasaysayan hindi lang yan tungkol sa mga petsa o mga labanan. Isipin nyo na lang na para siyang isang dambuhalang entablado. At sa likod ng lahat ng nangyayari, may isang malaking dinakikitang digmaan sa pagitan ng mabuti at masama na pinag-aagawan ang puso ng bawat isa sa atin. Okay, una sa lahat, kilalanin natin ang isang hari na parang nasa kanya na ang lahat. Si Haring Solomon. Grabe, sobrang sikat niya dahil sa kanyang karunungan. Talagang yung mga leader mula sa iba't ibang sulok ng mundo, dumarayo pa para lang makinig sa kanya. Sige nga, isipin niyo to. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong humiling ng kahit na ano, as in, kahit ano, talaga, anong hihingin niyo? Kasi yan mismo yung tanong na ibinigay ng Diyos kay Solomon sa isang panaginip nung nagsisimula pa lang siyang maghari. So, anong pinili niya? Hindi pera, hindi rin katanyagan. Ang hiningi ni Solomon, karunungan. Isang pusong nakakaunawa para mapamunuan niya ng tama ang kanyang mga tao. At dahil sa sagot na yun, sobrang natuwa ang Diyos. Kaya hindi lang karunungan ang ibinigay sa kanya, kundi pati na rin kayamanan at karangalan. Pero eto yung lesson, kahit na ikaw pa ang pinakamatalinong tao sa mundo, pwede ka pa ring magkamali. Yung sobrang tagumpay ni Solomon, yun din ang nagdulot ng pride sa kanya. At sa huli, tumalikod siya sa Diyos. Dito natin makikita na ang tunay na karunungan, kailangan laging may kasamang pagpapakumbaba. Okay, mula sa talino, lipat naman tayo sa tapang. Grabe, yung kwento naman ngayon ay tungkol sa katapagan. Kilalanin natin si Propeta Elias, isang napakatapang na propeta na talagang naninindigan para sa tama kahit na parang buong mundo na ang kalaban niya. Para makuha niyo yung sitwasyon, sa isang panig nandun si Elias, nag-iisa. Tapos sa kabila, 450 propeta ng peking Diyos na si Baal. 450! At take note, suportado pa sila ng masamang haring si Ahab. Grabe, di ba? Isang tao laban sa daan-daan? So para malaman na kung sino ba talaga ang tunay na Diyos, gumawa ng hamon si Elias, isang showdown sa bundok Carmel. At ang challenge na to, sa totoo lang, parang imposible talagang manalo sa side niya. At bigla na lang, bumagsak ang apoy mula sa langit. Boom! Tinupok lahat, yung buong altar ni Elias. At doon, nakita ng buong Israel kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Wow! Okay. Ang huli nating bida para sa araw na to, si Daniel. Siya naman, yung tipo na tahimik lang pero yung lakas at pananampalataya, grabe, hindi natitinag. At sinubok talaga to ng husto. Kasi ganito yan, yung hari nalinlang ng ilang mga tao na naiinggit kay Daniel. So, gumawa siya ng bagong batas. At ang sabi sa batas, bawal manalangin kaninunan, Diyos man o tao, maliban sa hari. Kung mahuli ka, may parusa. Pero si Daniel, ayun, tuloy pa rin siya sa pananalangin, hindi siya tumigil. So anong nangyari? Itinapon siya sa isang kulungan na puno ng mga gutom na leon. Pero alam nyo, hindi siya natakot. At kinaumagahan, yung hari sobrang nag-aalala siya. Sumilip siya at sumagot si Daniel mula sa loob, buhay at walang kahit isang galos. So, ano ngayon ang mga aral na pwede nating pulutin mula sa tatlong kwentong to? Mga kwento ng pagpili, katapangan at di matitinag na pananampalataya. Kay Solomon, natutunan natin yung panganib ng pride. Kay Elias, yung kapangyarihan ng katapangan. At kay Daniel, yung lakas na bigay ng pananampalataya. Ang bawat isa sa kanila, pinapaalala sa atin na yung tunay na laban sa pagitan ng mabuti at masama, nangyayari rin yan sa loob mismo ng mga puso natin. Hinarap nila yung mga pagsubok sa kanila. Ngayon, ang tanong, anong mga pagpili naman ang gagawin mo? Dahil ang mga kwento nila ay paalala na araw-araw, tayo rin ay may pagkakataon na pumili. Pumili na maging matalino, maging matapang, at manatiling tapat.